Kumusta mga kamatgaling? Alam nyo ba na pwede maging math wizard ang kahit sino? Tama, kahit ikaw. Paano? Maitatanong mo? Pag-usapan natin ang ilang mga effective techniques para maging mahusay tayo sa mathematics. Una, pag-usapan muna natin ang isang common myth. Kadalasan, sinasabi at iniisip ng mga tao na mayroong mga individual na ipinanganak na matalino sa math. Bagaman at mayroong importanteng role ang DNA ng isa, malaki pa rin ang ginagawa at impluensya ng isang tamang motivation, practice, strategies at willingness na matuto ng isa. Walang magical genes na meron ng isa na magaling sa math na wala ang iba. Base sa pag-aaral ng mga scientist, ang utak ng bawat isa sa atin ay adaptable at may kakayahang matuto at mag-store ng bagong information. Kaya, sa pamamagitan ng tamang practice at technique, kahit sino ay pwedeng mag-develop ng strong math skills. Kahit yung mga genius sa math ay hindi nagsimula na genius sa math. Nagkakamali rin sila, natuto sa mga pagkakamali, at nag-practice ng maraming ulit. Ang math ay hindi lang tungkol sa numbers, ito rin ay tungkol lalong-lalo na sa pagsusolve ng puzzles at pagsusolve ng mga problems. Kung ituturing mo ang math na parang laro at mag-focus sa problem solving, magiging mas interesting at hindi nakakabagot ang math. Pag-usapan natin 4 na effective na paraan para mapadali ang pag-aaral mo sa math. Una, sa halip na basta mo na lamang basahin ang isang formula, subukan ito. Sa pamamagitan ng pagsubok o trial and error, matututo ka mula rito at matutulungan mo yung mga brain cells mo na mag-exercise, wika nga. It's all about active learning. Ikalawa, huwag kang matakot na magkamali. Ang pagtanggap sa mga mali ay part ng learning process kung saan makakatulong ito sa iyo para maintindihan ang concept at maging mas malalim ang pagbibuild mo ng resilience o katatagan may kinalaman sa ideas ng math. Tandaan na ang bawat error ay isang hakbang tungo sa kaalaman at mastery ng math. Ikatlo, mag-isip ng mga real-world scenarios kung saan makakatulong ang math. Halimbawa, magkano ang magiging discount sa isang product kapag may X amount of discount o X% ng discount? Or gaano karami ang isang ingredients sa isang pagluluto kung ang dapat na ratio ay 1:3? Kapag ginagawa mo ito, mas madali para sa iyo na maintindihan ang concept at mas mag-i-enjoy ka. Ika-4, iba-iba ang paraan kung paano natututo ang bawat isa sa atin. Kaya huwag mag-alangan na iba-ibahin ang method ng pag-aaral mo. Gumamit ng laro, discussion sa iba o pakikipag-usap sa iba, hands-on na mga activities o manood ng mga videos katulad nito. Hanapin kung anong method ang mas bagay sa iyo at mas madali para sa iyo na maintindihan ng mga punto. Kapag ka iniaayon mo yung paraan ng pag-aaral mo sa kung saan mas madali at nadadalian ka, mas magiging easy para sa iyo ang kumuha ng dagdag at bagong kaalaman at skills at magiging mas nakaka-enjoy ito para sa iyo. And that completes my list. Ito yung 4 na effective na paraan para ma-master mo yung mathematics. Pero baka meron akong nakalimutan o hindi nabanggit na sa tingin nyo ay pwede rin makatulong sa atin. Paki-comment down below yan. O kaya naman, alin sa mga nabanggit ko ang sa tingin ninyo ang mas effective sa inyo. Kaya, time to embrace your inner mathlet and start solving. Hanggang sa muli,